Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Matagal na po akong tagapakinig nitong iyong channel na katotohanan at misteryo. Matagal ko na ring binalak na magpadala ng kwento tungkol sa aking naging karanasan, pero hindi ko lang agad mahanapan ng oras para makapagsulat. Sa kabutihang palad ay heto, nagkaroon na ng sapat na sipag at pagkakataon. Ako po si Lando, 60 taong gulang. Ang kwentong ito ay batay sa tunay na pangyayari na aking naranasan noong taong 1985 sa isang barangay sa Katanawan. Maaga akong nag-asawa. Noong una ko palang kasing makita ang aking asawa ngayon na si Sally, ay ramdam ko na sa puso ko na siya na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya kahit hindi pa stable ang hanap buhay, ay naglakas loob na akong ligawan siya. At pagkalipas ng ilang buwan, ay inalok ko na rin na maging aking kabiyak. Mabuti nga at hindi rin naman niya ako binigo. Wala pa naman akong napapatunayan sa sarili. Pero nangako ako na gagawin ko ang lahat para buhayin siya ng sapat at sa marangal na paraan. Kaya walang mapaglagyan ang aking kaligayahan noong tanggapin niya nga ang alok ko bilang maging kanyang kabiyak. Ilang buwan pagkatapos ng aming kasal sa huwes, ay nagdesisyon kaming umalis sa Balayan, Batangas at manirahan sa Karatig Bayan kung saan ipinanganak at lumaki ang aking asawang si Sally. May naiwang bahay doon ang kanyang ina na ipinamana sa kanya bago ito mamatay. Napagdesisyonan namin na doon na mamalagi dahil sarili namin ang lote at may malawak na lugar para gawing taniman at babuyan. Nag-uumapaw ang aming tuwa at pananabik na makaranas ng bagong buhay sa lugar na iyon. Ang isa pang dahilan ng paglipat namin ay ang huling naranasan naming mag-asawa sa lugar ng Batangas. Ang bahay namin doon ay may silong at lumang estilo pa na pangprobinsya. Noong una ay ayos lang sa amin ang ganoong buhay dahil kontento kami basta't magkasama. Pero noong lumaki na ang tiyan ni Sally ay madalas akong makarinig ng mga kaluskos sa silong. Akala ko noong una ay magnanakaw lang. Pero minsang may kumaluskos doon at may nagsisigawan sa labas at ang sabi, meron daw aswang. Agad akong naalarma dahil buntis nga ang asawa ko. Maaga siyang matulog parati kaya wala siyang alam sa mga nangyayari. Agad kong tinungo ang bintana habang hawak ang itak, saka sinilip ang mga nagsisigawan sa labas. Isang grupo iyon na magbabarkada ang tumatakbo habang hinahabol ang isang malaking itim na aso. Nagtataka ako dahil ang sabi nila aswang daw, pero aso na ang nakikita kong tumatakbo papalayo. Bumaba ako at kinausap sila. Ang sabi naman noong isa sa kanilang mga kasama na nasaan yung baboy daw iyon nang kanilang makita na galing sa silong namin. Huhulihin daw sana nila para pagtripang itaka sa kubo sa bukid at doon gagawing pulutan. Pero naging anyong aso noong tumakbo na ng matulin. Biniro ko pa nga ang mga ito na baka mga lasing lang. Pero nagsasabi raw sila ng totoo. Ilang ulit pang may nangyayaring pagpapakita noong sinasabi nilang baboy. Tapos kapag hinahabol na ay nagiging isang aso na iyon. Kaya pinasimulan na ng barangay ang pagroronda sa lugar namin. Natakot si Sally nang malaman ang tungkol sa aswang. Kaya kinausap ako nito na doon na raw kami tumira sa bahay ng mga magulang niya. Sakto naman na matagal lang binibili sa amin ang lupang kinakatirikan ng bahay at kailangan din namin ng kapital sa pinaplano kong pagninegosyo. Kaya naisipan naming ibenta na ang lupa sa mayamang negosyante sa lugar namin. 3 araw lang ang nakalipas ay nagkabayaran na.
kaya nagpasya na kaming mag-impake at lumipat na rin agad. Iyong mga importanteng gamit lang ang aming dadalhin para hindi na mahirapang maglipat at hindi na kailangan umupa ng truck. Patungo na sa 7 buwan ang ipinagbubuntis ni Sally, kaya sabik na rin kaming masilayan ang panganay namin at makapagsimula ng magandang buhay sa ibang lugar. Sa isang mainit na araw ng Abril, patungo na kami sa aming bagong tahanan, ang maliit na baryo na lilipatan namin sa Katanawan na malayo sa sibilisasyon. Napansin ko kaagad ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar kahit umaga pa. Ang mga bahay ay madalang, maraming puno at halaman ang nakatanim sa kapaligiran. Sariwa ang hangin at maraming ibon ang nagliliparan. Ang sarap pakinggan ng mga huni na parang saliw ng musika sa pandinig. Mabagal lang noon ang takbo ng sasakyan dahil tulog si Sally. At para hindi ko siya maabala, kaya nagtanong-tanong na lang ako sa mga nadaraan ng tao kung saan ang papunta doon sa kanilang barangay. Napagtanungan ko ang isang matandang babae at itinuro nito ang eksaktong lokasyon ng bahay. Titig na titig ito sa mapintog na tiyan ni Sally. Hindi ko mawari pero kumabog ang dibdib ko, kaya tinapos ko na ang pag-uusap namin. Saka diretsong pinatakbo na ang sasakyan. Ang bahay na naiwan ng ina ni Sally ay katamtaman ang laki. Gawa iyon sa kahoy pero mukhang ayos pa at matibay. Mayroon iyong 2 palapag. Ang mga bintana sa itaas ay malalaki ang sukat. Iyong ini-slide pagilid para buksan. Kakailanganin lang ng kaunting ayos para masabing isa na uling home sweet home. May malawak iyon na balkonahe na may upuan na gawa sa kahoy sa harapan ng bahay, kung saan maaari kang umupo at masaksihan ang kagandahan ng kalikasan sa paligid. Nakatayo ang bahay sa isang lote na napapalibutan ng mga bungang kahoy at halaman. Pagkapasok sa bahay ay sinalubong kami ng isang mainit at maalikabok na sala. May malaking bintana na nagbibigay daan sa liwanag ng araw para makapasok sa loob. Halos 10 taon din daw na walang tumitira sa bahay na iyon, kaya't hindi naaasikaso at tambak na ang alikabok sa loob ng bahay. Kulang din ang mga kagamitan. Kinakailangan pa naming mamili ng mga gamit para makumpleto ang aming munting tahanan. Maghapon kong nilinis ang bahay, habang si Sally naman ang siyang nagluto ng pagkain namin. Kulang pa ang nalilinisan ko dahil hindi ko pa napapasok ang 2 kwarto sa itaas. Iyong tutulugan lang namin ang inuna kong linisin. Kinuskus ko ng maigi ang sahig para hindi magkasakit si Sally. May hika kasi siya, kaya hindi maaaring may alikabok sa bahay. Gutom na ako noong sumapit ang kinagabihan dahil na rin sa sobrang pagod ko sa paglilinis ng bahay. Pagkatapos maghapunan ay nagpahinga na kami ng maaga. Mamimili pa kasi kami sa kinabukasan ng mga kakailanganing gamit sa bahay. Kahit pagod ay nagawa pa naming pag-usapan ang mga plano namin sa susunod na araw. Ilang saglit pa ay nakatulog na si Sally. Ako naman ay pinipilit ng makatulog. Ipinikit ko ang aking mga mata sa kasinubukang bawasan ang mga pag-iisip para makatulog na. Mababaw pa rin ang aking tulog dahil sa namamahay nga ako. Pakiramdam ko ay gising pa rin ang buong katawan ko, kaya't naramdaman ko ang pagtatayuan ng balahibo ko sa buong katawan. Hindi ko na pinansin iyon at pinipilit kong kumuha pa rin ng tulog. Noong papalalim na sana ang tulog ko, ay bigla akong nakarinig
ng malakas na tiktik ng butiki. Pakiramdam ko ay nasa tenga ko lang iyon, kaya't halos mabingi ako sa lakas. Napadilat ako ng mata para sipatin ang paligid ng silid. Ilang ulit din iyon bago nawala. Noon ko lang lubos na napansin ang kisame na wasak na pala at kailangan ng mapalitan. Ang bubong ng bahay ay naaaninag ko mula sa liwanag ng dilaw na bumbilya. Napansin kong kinakalawang na rin ang yero. Nang tumahimik na ang paligid ay dinalaw na rin ako ng antok at nakatulog. Tanghali na nang magising ako. Nakapagluto na ng agahan at maging pantanghalian si Sally. Kaya nahiya na ako at bumangon na agad. Sobrang sakit ng katawan ko, pero kailangan kong lumabas para bilhin ang mga gamit na kailangan namin. Kumain lang ako ng tanghalian at nag-ayos ng sarili saka na lumabas ng bahay. Ibinilin ko kay Sally na magsara ng pinto dahil siya lang ang mag-isa roon. Dala ang pampasadang jeep na namana ko rin sa aking ama, pero wala pang prangkisa. Dumiretso ako sa pamilihang bayan at nag-ikot. Mahirap pala talaga ang nagsisimulang muli. Maraming kailangang unahin at bilhin. Bumili ako ng mga unan at kumot. Sinamahan ko na rin ang mga gamit sa hapagkainan. Bumili rin ako ng radyo at maliit na black and white na TV para may mapaglibangan ang asawa ko. Noong matapos akong makapamili, ay umuwi na ako agad. Nadatnan ko si Sally na may kausap na may edad na babae sa balkonahe ng aming bahay. Ipinakilala ni Sally sa akin ang kanyang kausap. Iyon raw ay si Manang Suling. Isa raw itong kumadrona at tradisyonal na manggagamot ng barangay. Binati ko ang bisita habang isa-isang ipinapasok ang mga napamili ko. Maya-maya ay may ilang kapitbahay na ang lumapit sa bahay namin at nag-alok na tutulungan akong magpasok ng iba ko pang mga pinamili. Kilala raw nila ang pamilya ni Sally at natutuwa silang napili namin na doon manirahan. Mababait ang mga kapitbahay namin. Tinulungan nila kaming maiayos ang aming mga gamit at naghatid pa ng merienda ang iba. Ganon talaga ang nakasanayan sa probinsya. Kahit doon sa inalisan naming bahay sa Batangas, ay ganoon din ang pakikitungo sa amin ng mga kapitbahay. Hiningan ko ng tulong ang ilang kapitbahay para humanap ng gagawa ng bubong at kisame. May mga kakilala raw silang karpintero, kaya laking pasasalamat ko rin. Maaga kaming pumanik sa silid pagkatapos ng hapunan para maaga na rin makapagpahinga. Hating gabi na nang bigla akong nagising. Nakarinig ako ng malakas na kaluskos mula sa labas ng aming bahay. Tinalasan ko ang aking pandinig upang mabatid kung ano ang ingay na narinig ko. Biglang lumakas ang aking kaba at pangamba nang marinig ko ang kahalintulad na mahinang tiktik noong butiki. Naranasan na namin ang maaswang sa inalisan naming bahay. Nanonood din ako ng mga katatakutan, kaya may alam ako sa mga aswang at mga engkanto. Alam kong ang mga titik ay nasa malapit kapag mahina daw iyon at nasa malayo naman kapag malakas ang tunog. Iyon ang paraan ng mga tiktik para malinlang ang nais nilang biktimahin. Kinabahan ako para sa asawa ko at tiyak akong matatakot na naman siya. Hindi naman kami maaaring lumipat uli dahil papaano kung may aswang din sa lilipatan namin. Tiyak kong ang dinadala niya ang nakaakit sa tumitiktik na iyon kaya't ginagambala kami. Hindi ko nagawang matulog para makiramdam at bantayan ang asawa ko. Naisip ko na sa kinabukasan ay magtatanong-tanong din ako sa mga kapitbahay kung may alam silang tiktik na gumagala sa lugar namin. Kinabukasan ay sinabi ko kay Sally ang narinig ko
mula noong unang gabi namin sa bahay na iyon. Napansin ko ang pag-aalala sa mukha ng asawa ko, kaya't pilit ko itong pinapakalma. Naniniwala rin si Sally sa mga aswang at multo, kaya nga napalipat kami agad dito. Ang sabi ko ay magtatanong-tanong ako sa mga kapitbahay kung may balita ba na may aswang sa lugar na iyon. Una kong pinuntahan ang bahay nila Manang Suling. Ang sabi nito, mayroon ngang napapabalita na tiktik na gumagala doon dahil marami ang buntis sa barangay namin. Habili ni Manang Suling na huwag nang lalabas ng gabi at palaging isara ang mga pintuan at bintana. Tinanong din ako nito kung maayos ang kisame ng silid namin mag-asawa. Ang sabi ko ay sira iyon, kaya't kita pa rin ang bubong. Nagbilin si Manang na ipaayos na namin iyon kaagad dahil delikado iyon para sa isang buntis. Madali lang daw iyong wawasakin ng isang aswang. Ibinilin din ito na palaging maghanda ng itak o gulok sa malapit para magamit kung sakaling kailanganin namin. Sinunod ko ang habili ni Manang Suling. Kinausap ko kaagad ang isang kontraktor na inirekomenda sa amin ng aming kapitbahay. Sisimulan daw nila ang pag-aayos ng bubong at kisame namin pagkalipas ng 3 araw dahil may tinatapos pa silang naunang trabaho. Nagbigay na ako agad ng down payment para sipagin sa pagtrabaho ang mga trabahador. Ang ingay at tunog ng tiktik ay nagpatuloy ng maraming gabi. Tuwing hating gabi, naririnig namin iyon. Minsan malakas, minsan naman ay mahina lang. Sinisikap namin ni Sally na manatiling matapang at kalmado sa gitna ng aming takot. Ngunit sa tuwing maaalala namin ang aming magiging anak, hindi maiwasang lumukob sa amin ng pangamba. Dumating muli ang gabi na palagi kaming kabado. Nagdadala na ako ng gulok o itak sa silid at inilalagay ko iyon sa lamisita sa tabi ng higaan. Pinilit kong huwag matulog para bantayan ang asawa ko. Ayoko pa rin magpakakampante at isapalaran ang kaligtasan niya. Hindi pa nagtatagal ay narinig ko na naman ang malakas na tunog ng tiktik. Napakalakas noon na para bang nasa kabilang pader lang ng bahay sa gawi ng higaan namin. Narinig ko ang bahagyang tunog ng yero na parang may tao roon. Saka ko narinig ang mahinang pagtiktik. Napakabog ang dibdib ko. Naghintay pa ako ng ilang saglit. Wala namang kasunod na pagtiktik o ingay na likha sa bubong. Matagal din ang inabot bago ako bahagyang kumalma. Pinagmasdan ko si Sally. Mahimbing ang tulog niya. Pakiramdam ko ay paranoid lang ako. Nakaramdam ako ng antok at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Bigla akong napamulagat nang sumigaw si Sally. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa pagkagulat. Nandidilat ang mga mata ni Sally habang nakatitig sa kung anong nakalawit na mahaba mula sa butas ng bubong na malaki na kaunti sa laki ng kahon ng posporo. Tinuklap na pala ng tiktik ang bahagi ng supungan ng 2 yero. Halos isang dangkal na lang ay sasayad na iyon sa tiyan ng asawa ko. Dila ng tiktik! Agad kong wika sabay dampot ng gulok at iwinasiwa sa dila ng aswang. Hindi ko alam kung bakit nakalimutan kong hasain ang kinakalawang na gulo. Tumama iyon sa dila pero parang hinampas ko lang dahil mapurol masyado ang gulok na iyon. Sasayaw-sayaw pa ang dila ng tiktik mula sa pagkakatama ng gulok dito. Sa galit ko ay hinawakan ko na ang dila noon na para akong humawak sa nakakadiring laman na basa. Hinila ko iyon ng ubod lakas. Wala na akong pakialam kung mahila ko pati ang bituka ng tiktik. Anak at asawa ko na ang pinoprotektahan ko. Naramdaman ko ang puwersa ng tiktik
sa pilit na paghila nito ng sariling dila, pero hindi ako nagpatalo. 2 kamay na ang ginamit ko na para akong nakalambitin. Narinig ko ang tila naduduwal o nasasakal na tunog na nasa bubong. Napasigaw ako ng nagmumura saka sinabi sa tiktik na hindi ko siya uurungan. Isang malakas na paghila pa ang naramdaman ko na ginawa ng tiktik, kaya't napabitaw ako roon dahil nahila na ako paangat sa higaan. Napaatras ang dila ng tiktik at nakarinig kami ng tunog ng kalabog sa bubong. Nakiramdam ako kung babalik pa ba iyon. Itinayo ko si Sally sa kaipunesto sa likuran para maprotektahan siya. Nakiramdam ako kung babalakin pa ba ng tiktik na wasakin ang bintana ng bahay para puwersahang makapasok. Walang pagkilos na nangyari mula sa labas ng bahay. Marahan kaming lumabas ng silid ni Sally saka bumaba. Pakiramdam namin ay mas ligtas kami roon kaysa doon sa silid sa itaas na marupok na ang yero at sira-sira ang kisame. Kinaumagahan ay pinuntahan ko uli ang kontraktor para unahing gawin ang bubong at kisame namin. Kinontrata ko na rin sila para lagyan ng rehas na bakal ang mga bintana bilang dagdag proteksyon at masigurong walang makakapasok na hindi imbitadong bisita sa bahay namin. Sumunod naman ang kontraktor at sinimulang gawin ang bubong at kisame. Maghapon nila iyong ginawa. Iyong matibay na kahoy ang napili ko para sa kisame. Natapos nila iyon bago pa gumabi. Kahit papaano ay nakampante na kami. Iyong rehas sa mga bintana ay maikakabit pa sa kinabukasan. Habang kami ay naghahapunan, biglang nagsabi si Sally na lumipat na lang kami sa ibang lugar dahil natatakot raw siya para sa kaligtasan ng aming magiging anak. Ngunit hindi namin alam kung saan kami pupunta at kung magiging ligtas rin ba kami sa ibang lugar. Kaya sinabi ko sa kanya na patitibayin na lang namin ang bahay naming iyon para siguradong magiging ligtas at hahanap din ako ng makakasama namin sa bahay. Magtatanong-tanong ako sa mga kamag-anak ko o di kaya sa mga pinsan ni Sally doon lang din sa lugar na iyon. Sinigurado ko rin sa kanya na hindi ko siya papabayaan, kaya huwag siya gaanong mag-alala. Nagawa ko naman siyang makumbinsi, kaya nagpatuloy ang aming pamumuhay sa bahay na iyon. Bagamat may pagkakataon na naririnig pa rin namin ang tunog ng tiktik sa gitna ng gabi, napatunayan naman namin na hindi dapat magpadala sa takot. Kailangan naming manatiling matapang at lumaban para sa aming anak at para sa aming sarili. Sa halip na tumakas, ipinagdasal na lang namin na bigyan kami ng gabay at proteksyon sa gitna ng aming sitwasyon. Ang pangako ko ay babantayan ko sila at puprotektahan sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay naming araw, ang paglabas ng aming anak. Hindi pa rin tumitigil ang mga kalabog sa bubong at tunog ng tiktik. Pero nanatili kaming matatag para sa aming panganay. Hindi rin nagtagal ay naisipan naming ipagawang bato ang dingding ng aming bahay. Unti-unti namin iyong pinaayos para na rin sa kaligtasan ng aming pamilya. 3 ang naging anak namin ni Sally at doon sila lumaki sa bahay na iyon na mukhang haunted house noong bagong dating pa lang kami. Nakalaunan ay naging isa na ring pinakamaayos at ligtas na bahay sa lugar na iyon. Sa ngayon ay narito na kami sa Amerika. Dito nakapagtrabaho ang 3 naming anak at dito na rin sila nagkapamilya. Kaya nagdesisyon na rin kami na dito na muna manatili. Ayon na rin sa kanilang kahilingan. Ito po ang kwento namin na tungkol sa aswang na nagdulot sa amin ng takot, ngunit nagbigay rin ng lakas ng loob at tibay sa aming pagsasama bilang isang buong pamilya. Ibinabahagi ko itong aming kwento sa lahat
upang maging inspirasyon na maging matapang. Huwag magpapadala sa takot. Sa halip, harapin ito ng buong tapang at magtiwala sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lang po ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulan ang kwento, ay inaanyayahan ko muna kayong lahat na mga bago dito na mag-subscribe at mag-like na rin kung sakaling magustuhan nyo ang kwento. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga pinsan ni Mang Kerubin. Kung familiar po kayo sa kwento ni Mang Kerubin na nauna na nating naitampok dito sa ating channel, nasa part 2 pa lang ang uploaded noon. Pero mahaba pa ang kwento niya. Isisingit ko lang muna ang kwentong naibahagi ng mga pinsan niya. Kung naaalala nyo na nabanggit sa kwento ni Mang Kerubin na takaw-away at walang takot pumatay ang pamilya ng kanyang ina. Isa po ito sa mga kwento na may kaugnayan doon. Si Mang Placido ay kuya ni Aling Bising na nanay naman ni Mang Kerubin. Nakatira sa lugar sa Southern Leyte itong si Mang Placido kasama ang kanyang asawa na si Aling Teria at dalawang anak na sila Ringo na siyang panganay at si Edison naman na bunso. Sa lugar daw nila ay talamak ang mga maglalason, mag-aanab, mangkukulam at mga aswang. Dahil sa matagal na nga sila doon nakatira, kaya kahit papaano ay alam na nila ang mga bulong-bulungan kung kaninong pamilya ang maglalason, mangkukulam o mga aswang. Kahit noong panahon na ipinagbubuntis pa lang ni Aling Teria ang kanyang mga anak, ay madalas na ang pagbisita ng mga aswang sa kanila. Ngunit dahil sa may angking kakaibang tapang talaga itong si Mang Placido, kaya nagagawa niyang maitaboy ang mga aswang na nagtatangka sa bahay nila. Meron din siyang alam na orasyon na babanggitin kapag nasa hindi kalayuan ang aswang na lumilipad o nakadapo, ay bigla na lang iyong manghihina at babagsak. Kaya madalas, padaan-daan lang ang mga aswang sa bahay nila. Kahit kapag dumadaan ang pamilya noong aswang sa tapat ng bahay nila, imbes na matakot ay inilalabas agad ni Aling Teria ang kanilang mahabang itak at kinikiskis sa hasaan at sinasabing, "Halika, tuloy kayo, dito tayo sa loob mag-usap." Ganon po sila katapang, kaya ilag sa kanila ang mga aswang. Nakabakod din ang bahay nila, kaya hindi basta-bastang mapapasok at laging nakatrangka ang pintuan ng bakuran. Lumipas ang mahabang panahon at naging dalawa na ang mga anak ng mag-asawang Placido at Teria. Pinalaki din nila ang mga iyon na matapang. Patay kung patay din ang paninindigan, basta hindi lang mangunguna. Sa panahong iyon daw ay may mga anak na rin ang mag-asawang pinaghihinalaang aswang. Mas matanda iyon kaysa sa mga anak ni Mang Placido na sina Ringo at Edison. Hindi kagaya ng mga naririnig natin sa mga taong may lahing aswang na umiiwas sa mga tao o hindi gaanong nakikihalubilo. Pero iyong pamilya ng mga aswang sa kanila ay madalas nasa mga Patyangge, Sabong at Caracruz. Ang mga anak naman ay sumasali din sa mga kabinataan na naglalaro ng basketball. Malalaki ang katawan noong dalawang binata na anak ng mag-asawa.
Maging ang tatay ay kakaiba rin kung magsalita, lalo na kapag may nakakaalitan iyon. Palaging may kalakip na pagbabanta, tapos ngumingiti ng pailalim. Dahil hindi naman lahat ng tao ay may sobra-sobrang tapang, kaya wala daw kumakasa sa pamilya ng bantog na aswang. Maging sa paglalaro ng basketball ay mayabang din daw ang mga anak at mahilig manakit sa laro. Palibhasa may malalaking katawan. Isang araw, sinabi daw ni Aling Teria na masama ang pakiramdam niya. Nahihilo siya at nagsusuka. Nababahuan din siya sa mga pagkain. Dahil sa malayo naman sa kanila ang pampublikong ospital, kaya sa kakilalang manggagamot na lang nila dinala. At ayon pa sa manggagamot, nagdadalang tao daw si Aling Teria. Ikinagulat nila iyon dahil sa edad ni Aling Teria. Bagamat dinadatnan pa ito ng buwan ng dalaw, pero malapit na itong mag-menopause. Kaya masayang-masaya ang pamilya nila Mang Placido, lalo na ang magkapatid na Ringo at Edison, dahil buong akala nila ay silang dalawa na lang talaga. Noong nalaman nila na nagdadalang tao ang kanilang ina, ay labis-labis nila iyong ikinatuwa. Doble kayod tuloy ang magkapatid dahil gusto nilang mabilhan ng maaga ng mga damit ang paparating nilang sanggol na kapatid. Noong nasa 3 buwan na daw ang pagbubuntis ni Aling Teria, ay napansin nilang napapadalas ang pagdaan ng nanay at tatay ng bantog na mga aswang sa kanilang lugar. Tapos kapag dumadaan, ay binabagalan pa ang paglalakad. Naanimoy, pinag-aaralan ang paligid ng bahay, pati na ang bakuran. Madalas din ay naiiwang mag-isa si Aling Teria sa bahay dahil pare-parehong nasa bukid ang asawa at kanyang mga anak. Kapag araw naman nawala sa bukid ang mag-aama niya, ay sumasideline naman sa paghahakot ng kopra ang 2 anak. Isang gabi, wala pa daw noon si Mang Placido sa kanilang bahay. Bali si Aling Teria, Ringo at Edison lang ang naroon. Bigla na lang daw namilipit sa sakit ng tiyan si Aling Teria. Sobrang sakit daw talaga. Pinahira na daw nila ang tiyan nito ng gaas na may nakababad na asin na nasa lampara. Dahil baka may kabag o may nakain na hindi natunawan, pero ganun pa rin daw talaga. Hanggang sa napansin nilang may mga gumagalaw sa ilalim ng kanilang silong, kaya dali-daling nagsikuha ng itak ang magkapatid. Tapos itinusok iyon pa ilalim, pero wala naman daw silang natamaan. Mabilis daw na nagsitakbo ang kung anumang mga nilalang sa ilalim, at dahil sa madilim, kaya wala rin silang nakita noong silipin nila ang mga ito sa labas. Gusto daw sana nilang labasin, pero ayaw naman silang palabasin ng kanilang ina dahil delikado at wala ang kanilang ama. Kilala din na mababangis kung umaatake ang mga nilalang doon sa kanilang lugar. Nagpatuloy lang daw ang mga yabag na kanilang naririnig sa labas ng bahay, kasabay din ng paminsan-minsang tunog ng pagaspas. Nagpausok na lang daw sila ng lumang tsinelas sa abuhan o sa lutuang kahoy para maitaboy ang mga iyon. Pero mukhang hindi raw nagpapatinag ang mga nilalang sa labas. Makalipas pa ang 1 oras, ay dumating si Mang Placido. Nag-abang daw kasi iyon sa bayan doon sa kausap niyang nagdi-deliver ng isda para may maipapaulam sana na sariwang isda sa asawang buntis. Malayo pa lang ay sumigaw na agad ito. "Anong nangyayari dyan?" Napansin niya daw kasi na may mga nilalang
sa itaas ng kalapit na puno. Wala din siyang dalang itak noong umalis. Sumagot naman daw agad si Ringo. "Tay! Inaaswang si Mama!" "Ha? Ilabas mo agad ang itak!" Dali-dali daw lumabas si Ringo at inabot ang itak sa ama. Mabilis naman daw na nag-usal siya ng orasyon. Marahil nakalimutan ng mga aswang na iyon na nagtataglay ng kaalaman si Mang Placido kaya hindi agad umalis noong dumating siya. Sa pag-aakalang kakayanin nila ito. Umangil daw ang tatlong nilalang na nakakubli sa may talahiban. Pero dahil sa nagliliwanag na mga mata, kaya nakikita din naman sila ni Mang Placido. Tapos meron ding nakasabit sa itaas noong puno. Nagbitaw ng araw agad ng orasyon si Mang Placido, kaya ora mismo ay bumagsak sa lupa yung nasa itaas. Lalapitan niya daw sana iyon, kaso lumapit naman doon ang tatlong malalaking aso na nagbabaga ang mga mata. Napasabi na lang daw si Mang Placido, "Magkikita din tayo sa ibang araw." Umangil daw ang mga iyon, tapos magkakasama ng nagtakbuhan papalayo. Hindi na rin nagtangka pa si Mang Placido na humabol dahil mukhang dihado ang lagay niya. Pagkapasok ni Mang Placido sa bahay ay nagpapatuloy pa rin daw ang pananakit ng tiyan ni Aling Teria at nagsimula na rin itong duguin. Kaya dinala nila ito sa albularyo. Matapos malinisan at masuri ay nanlumo sila dahil sa sinabi ng albularyo na patay na daw ang bata sa sinapupunan at kulang-kulang pa ang parte ng mga katawan noon na parabang nabubulok o may kumagat. Pagkarinig lang noon ay nagliyab sa galit ang magkapatid, pati na si Mang Placido. Pero sinabi nito sa mga anak na huwag kikilos ng hindi pinag-iisipan dahil hindi madaling kalaban ang pamilyang iyon. Kaya kinimkim na lang muna nila ang kanilang galit at naghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Lumipas pa ang ilang araw at muli na namang namataan na dumaan ang mag-aama na hinihinalang aswang sa lugar sa harapan ng bahay nila. Tinitigan nila ito ng masama, pero isang mapang-insultong ngisi lang ang iginanti ng mga iyon sa kanila, kaya lalong nagngit-ngit ang kanilang kalooban. Sumapit ang araw ng kapistahan. Gaya ng mga pangkaraniwang tao ay nakikipag-inuman din ang pamilya ng Bantog sa mga taga roon. May mga barkada din sila kasi nga mga nagsisiga-sigaan. Sa gabing iyon ay pinagplanuhang isagawa nila Mang Placido ang kanilang paghihiganti. Nagkanya-kanya sila ng pag-aabang. Si Mang Placido ay minamanman ang ama ng pamilyang iyon. Si Ringo naman ang nakaabang sa panganay na panay ang pakikipag-inuman at pakikihalubilo sa mga dayong babae. Siguro daw, iyong mga dalagang dayo ang target na ihanda para sa kanilang pista. Si Edison naman ay nakaabang sa bunsong anak na nakikipag-inuman din pero sa mga kalalakihang taga roon lang ang kainuman at doon lang sa may likod ng isang bahay. Dahil sa maaga nagsimula ang inuman, kaya bandang 9:00 ay lasing na daw ang mga kainuman noong bunsong anak. Nasa dilim lang daw nag-aabang si Edison. Nakita niyang unti-unting nababawasan ang mga kasama noon na nagiinom, hanggang sa naging 3 na lang sila. Sabi daw ng isang kainuman, "Pare, saglit lang ah. Kukuha lang ako ng pulutan natin na may sabaw para pambababa ng tama natin." "Oh,
Sige lang pre, kuha ka lang. Damihan mo ng sabaw para makahigop tayo. Oo, no problem. Sabi pa noong papaalis na patungo ng kusina. Yung isa naman daw ay sinabing, Pre, jingle lang ako. Sabay punta sa may kanang bahagi at naglakad pa kaunti para doon umihi. Kaya iyong bunsong anak na lang daw ng bantog na aswang ang naiwang nakaupo doon sa isang mahabang upuan. Dahan-dahan na daw naglakad papalapit si Edison. Sabay kapit ng mahigpit sa ulo gamit ang kaliwang kamay. Tapos gamit ang kanan ay madiin na inihiwa ang sobrang talas na kutsilyo. Kaya hindi na raw iyon nakapalagpa at hindi na rin nakasigaw. Sabay saksak pang muli noong kutsilyo sa gilid ng leeg. Iniwan na iyon doon na nakabaon. At umalis na daw si Edison doon sa lugar. Dahil sa maingat talaga ang mga galaw, kaya kahit tilamsik ng dugo, ay hindi raw siya natalsikan. Si Ringo naman ay nakaabang sa panganay na masayang nakikisayaw sa gitna ng plaza. Naroon lang din si Ringo nakikihalo sa mga tao habang hindi inaalis ang kanyang tingin sa panganay na anak noong bantog. Noong nakita niyang aalis iyon ay inunahan niya na para makita niya agad kung saan pupunta. Nakita niyang pumunta sa may nyugan kung saan pumupunta ang mga umiihi. Sumunod din daw siya doon at nagkunyaring iihi din. Pagkalapit niya doon sa lalaki, ay buong puwersa niyang isinaksak ang matulis pero may kanipisang kutsilyo na sa kabilang bayan pa binili ng kanilang ama. Talagang baon na baon daw iyon at hindi niya na rin binunot dahil iyon ang ibinilin sa kanila ni Mang Placido. Dahil kapag binunot daw iyon ay doon sisirit ang dugo at maaari silang masiritan o matalsikan. Nakahakbang pa raw ng 5 hakbang iyon papasuot sa masukal. Pero nakita niyang bumagsak na rin iyon. Saka na niya iniwan at umuwi na. Si Mang Placido naman daw ay nakaabang doon sa ama. Matapos maglaro ng karakrus ng ama, ay nakipag-inuman pa daw iyon. Noong magsawa na, ay tumayo na daw at saka pumunta sa direksyong papauwi ng kanilang bahay. Nakaabang naman daw si Mang Placido sa dilim. Dahil daw siguro sa galing sa maliwanag iyong ama at medyo lasing, kaya hindi masyadong alisto sa kapaligiran at hindi rin matalas ang paningin sa dilim. Nakakubli lang daw si Mang Placido sa isang puno ng nyog malapit sa daan. Pinalampas lang daw niya ang bantog na aswang, sabay buong puwersa ang pagtaga sa batok noon gamit ang mahaba at matalim na itak. Napasubsob daw agad iyon at bumagsak ng nakapadapa. Sinundan niya daw ng pagsaksak mula sa likod. Pagkabao ng itak ay inikot-ikot niya pa iyon. Tapos hinila na ang katawan papalayo sa daan. Wala daw ibang nakakaalam sa ginawa nilang iyon maliban sa kanilang buong pamilya. Kinabukasan ay nagkakagulo ang buong baryo dahil sa pagkamatay ng mag-aama. Halos mabaliw naman daw ang ina dahil buong pamilya niya ang nalagas. Ang pamilya naman daw nila Mang Placido ay patay malisya lang na walang alam sa kaganapan. Imposible naman daw silang pagbintangan dahil kahit matatapang sila ay kahit minsan hindi pa sila nasangkot sa gulo sa kanilang lugar at hindi rin nagsisiga-sigaan ang kanyang mga anak. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito na ibinahagi sa atin ni Mang Ringo.
na panganay na anak ni Mang Placido at pinsang buo ni Mang Kerubin. Abangan ang iba pang kwento ni Mang Kerubin doon sa kwento nating pinamagatang Biyag ni Kerubin. At sana mag-subscribe na rin po kayo sa ating dalawang side channel. Kwentong Aswang Comics po ang pangalan noong isa, kung saan horror din ang topic. Tapos yung isa naman ay problema at payong kaibigan, kung saan talpakan ng mga puso at puson ang topic. Sa iba pang tawag ay love story. Comment din po kayo doon ha, para alam ko na nakadalaw kayo. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.